Bakit hindi ko kaya nasusumpungan ngayon si Buboy, Nay? Ewan ko sa kanya at kung anong niya, problema niya. Hindi ko maasabi kung bakit kasi ang sabi niya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto na niya yung dating buhay, yung tahimik na buhay, yung gano'n. Anong sabi niya po sa Nay? Sa pagpa-check up, kasi sinabi mo na may nararamdaman. Ay, sabi naman niya lagi sa akin, okay lang naman siya. Ayaw niya nang magpa-check up. Pagpunta ko din po dito ay nakita ko si Buboy na andyan sa may balkon nyo pagdating. Kasi nung naglalaba ka, nagdiretso ako sa'yo, di ba? Nandun siya nagkaupo dyan. Alam ko din naman po na nagtago na siya kahapon. Totoo lang, ayaw ko lang masira yung vlog niya makahapon. Kasi nire-respeto ko yung vlog niya. Pero kahapon habang nagpa-vlog kayo doon, kasi mga kababayan, pumunta ako dito kasi nagtanong ako doon nasan si Buboy at hindi namin nakikita. Sabi, nabanggit mo doon na nandito naman daw. So punta ako dito ngayon. Sumilip ako doon sa may bintana ninyo doon. Si Buboy naman nagsisilip naman dito, sinisilip yung tao dito sa may kabilang bintana. Na hindi niya alam, nakikita ko siyang sumisilip doon, nandun ako sa may kabila. Pero inayaan ko na lang kasi, kumbaga parang sa akin kasi parang niloloko niyo yung misis ko. Siyempre ako masasaktan ako doon, misis ko yan ay. Parang pinagloloko niyo siya. So sumama yung loob ko kahapon na sinasabi niyo nangunguha ng gulay pero nandito pala sa loob. Madali lang pong sabihin kasi direkta sa tao na hindi na muna haharap sa video, ako na lang muna ang ina ang haharap sa video. Madali lang po sabihin yun, wag nyo lang gawing tanga si Commander kasi ano po ay kawawa din po. Kasi kami magkaiba kami, kung ako lang nagbablog sa kanila, matagal ko na itong tinigilan sila. Pero si Commander kasi yung nag-vlog, matyaga talaga din to, malawak ang pangunawa. Kaya inahayaan ko lang siya. Pero kung ako talaga, tas ginaganto ako ng tao na tinutulungan ko, wala na ekes na po sa akin yan talaga. Alam din ng itaas kung ano nagawa natin sa pamilyang ito at kung ano yung, syempre nakikita niya din lahat yun, yung natin, yung puso natin sa pagtulong. Yun nga po ay hindi ko din alam kung anong naging problema at bakit kailangan taguan tayo, hindi tayo harapin. Once again mga mahal kong viewers, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan, tulad ng pangako natin kahapon, ihatid natin itong gamit na gagamitin sa school. Ayan, at puntahan natin sila ngayon, kumustahin. Sana ay naandyan sila, no? Para medyo malayo din kasi yung binabiyahe pagpunta dito. At madami pa tayong pupuntahan na iba. Yan, parang sarado ngayon Andyan sila? Nandyan sila. Nakasarado nga lang yung bahay. Kahapon na andun si Nanay Maribik na kita natin na nagtitinda. At ngayon naman, gaya ng sinabi ko, babalik ako para sa mga gamit na pinangako natin. Dito yung mesa. Tao po. Tao po. Saan si Nanay Maribik? Wala dun sa sa tindahan dun, wala. Buboy! Nanay Maribik! Walang tao dito Tao po! Pero sabi nung kapitbahay na andito daw sila. Sa baba? Oo. Sa baba siguro. Tao po. Ito po yung sinabi ni Nanay Maribik kasi kahapon na sabi niya wala pang mga gamit ni Buboy. Kaya sabi ko, babalik tayo ngayon para ibigay. Iabot itong mga white t-shirt para sa kanyang at may mga jeans siya dito. Yun, may bag. At makikita nyo po mamaya lahat ito ilalabas ko. Ayan. Hindi ka na itong trabaho doon? Hindi ko lang alam. May nagtatrabaho doon Sa Danawan. Tanungin mo daw, Rans. Oo.
Siya yata yun, oh. Wala. Ano? Ah, ito pala si Nanay Marivic. Saan ka galing? Ha? Sa taas? Diyan sa bahay na yan? Yan po. Ah, okay. Paa ka na naman. Saan si Buboy po? Boy. Bakit masama pa din pakiramdam niya, Nay? Wala dito. Wala. Ah? Wala. Ganda nga ano. Linis pati. Oo. Nay, oh, Mike. Gaya ng sinabi ko kahapon, babalik ako para ano. Hindi nga po ako kausapin. nagtinda at sabi ko nga ay darating kayo ay. Oo, hindi po kayo nagtinda ngayon. Ano naman kaya ay? Hindi siya nakiarawan dyan sa baba. Hindi po. Ay, chinek mo sa baba ano? Wala doon. Mm. Yung taga dyan lang ulit dito. Tinanong mo? Hindi. Nasa baba ba? Mapulit. Oo. Oo. Kumusta, Nay? Nakausap niyo siya? Hindi mo nasagot mo ay. Hindi siya nasagot? Hindi na siya nagsasabi. Oo. Ano daw yung final decision niya? Mag-aaral pa. Para alam din po namin na ano. Yan, nagdala nga po ako dito. O, pakita ko sa inyo yung mandala ko. Mga bago po ito. Lahat. Ito, binilan ko siya ng bag. Ayan, may bag na si Buboy para sa kanyang ano, pag-aals. Yan ay, oh. Hawakan mo yan. Bag ni Buboy. At ganang sinabi nyo, yellow pad yung kailangan niya. Binilan ko ng 2 pad. Medyo matagal na itong gagamitin. Yan, lagay natin dito. At notebook, kung kailangan niya ng extra notebook. At eto, dito niya iipit yung mga ano niya, important na document niya. 2 po yan. Kung mga ano, module. Sabi mo kapan, nagmo-module na po siya, ano? May mga module siya dyan? Meron po, nandyan po sa tabi niya. Eto, pantasa at Baka nagmo-module kung saan. Baka sinasagutan yung module niya. ay ganun. Kung saan yung... Oh, kasi eto gusto na niya yung tahimik, pantasa. Pantasa, 3 ballpen, tapos 1 lapis. Ayan, Kasi meron. nagmo-module yung 2 doon ay... Sino dalawang po? babae. Sino po yun? Si Rachel at saka si Ah, ay hindi yata Oo. nakihalubilo doon nag-module. oo. Pero may mga ano na po siya dyan. May mga module siya. Baka dala niya, baka dyan kung saan siya dyan nag-module. Nay, binilan ko din ng jeans si Buboy para sa kanyang pagpasok para hindi siya naka-short. Ito po, oh. 32 po yung dati niyang sinabi kasi noon na ano na jeans binilhan natin. Ito, isa, brand new po yan lahat. Isa, 2. Binilan ko po siya ng 2 para ano, yan o, magkaibang kulay para hindi, parang hindi nagpapalit. 2 po yan. At saka, Oo. At, eto pa. Gaya nung sinabi nyo, t-shirt na puti. t-shirt na puti. Ayan. 1, 2, 3, 4. 4 yan na t-shirt. Isuot niya kung ano, 'di ba twice a week lang naman siya. Pwede yun pag 2 beses sa isang linggo. oh yun, twice a week nga po yun. Yan na. Dalawang araw yung Para maging decente siyang tingnan. pasok niya, tapos bali 3 araw yung module niya. Oo. Kasi
Lunes, Martes, nag-ano siya, pasok. Oo. Tapos yung Miyerkules, Huwebes at saka hanggang Biyernes, module niya. Oo. Baka siya nagmo-module, ma'am. Di Kasi lang yung natin dalawa, alam kung saan nagmo-module. nagmo-module si Buboy. Kasi Gusto din niya namin tahimik kumustahin. Kasi minsan dito yung mga bata maingay. Kaya minsan tahimik lang gusto niya. Opo. Hindi, Pag sa akin nandito naman, kasi Nay. siya, Oo. pag nakikita siya ng mga bata, andyan din yung mga bata. Mm-mm. Ay, hindi siya makapokus ng ano niya. Mm-mm. Okay lang naman po yun, Nanay, para akin lang naman gusto kong ibigay kung ano yung kailangan ni Buboy para tuloy-tuloy yung pagpasok niya. Oo, para wala na siyang balakid, syempre. At eto nga, para may bag din siya. Yan, na gagamitin. At may mga sapatos naman po siya, para maging Yung- disente, hindi yung naka-short na papasok sa school. At sabi ng mga teacher na nagko-comment sa atin, mga syempre viewers din natin na dapat maging disente din daw si Buboy pumasok. At one time daw nagbi-visit din yung principal sa mga nag-aaral ng ALS para i-check sila, may check din sa kanila. Yung syempre yung nila, outfit din nilang pumasok. Kailangan din i-check yan ng principal. Ayan. Anong sabi niya po sa Nay? Sa pagpa-check up, kasi sinabi mo na nga, may nararamdaman. Ay, sabi naman niya lagi sa akin, okay lang naman siya. Ayaw niya nang magpa-check up kasi takot siguro kung malaman ko anong sakit niya. Oo. Kaya sasabihin lang yan, puro okay lang siya. Oo. Bandang huli na magsisisi siya sa Yun na nga ganyan. eh. Kaya nga Oo. sabi ko, Yun din yung mga sinasabi ng viewers natin kasi kung hindi mo anuhin yung nararamdaman mo, asikasuhin syempre, yan nga, may libre nang nag-o-offer ng pampa-check up, kung mag-a-assist sa iyo. ako nga lagi ko sinasabihan na pa-check up kita sa Medicare, huwag ka mag-alala ma'am, malakas ito. Oo. Yung lagi naman sinasabi niya sa akin, Mm-mm. kayang-kaya ko ito, huwag ka mag-alala at kayang-kaya ko ito. Oo. Wala pa naman, malayo pa naman yan sa kamatayan. Mm-mm. Sabi ko, sige kung okay sa iyo, bakit? Hindi, basta sa akin, ako nag-aalala lang sa iyo. Oo. Siyempre, hindi natin, malayo dito ang hospital. Tsaka, isa pa, yung service, hindi mo agad-agad makukuha. Eh, di ba, kung nandyan lagi yung motor, Mm-mm. para kahit anong oras may takbo ka. Oo. Huwag ka mag-alala pagka hindi ko na kaya, sasabihin ko naman sa iyo. Oo. Tsaka, yung service naman na inano namin dati, na syempre sabi ko, kumuha siya, ginawa naman namin lahat ng paraan para magkaroon din siya ng service. Yan, tinuturuan namin, kumuha ng valid ID, at siya po ay wala pong valid ID, kahit birth certificate nga, wala din po. Ginawa din naman po namin lahat ng paraan para makakuha siya ng sarili niyang service. Siguro nawala na ng pag-asa si Buboy. Pero okay lang po yun. At yun nga, sasabihin ko sa inyo, Nay, na okay lang po yun na at sabi nga, pinag-usapan namin ni Mister ko, okay lang na hindi sa amin mag-work si Buboy. Sa amin, na pag-isipan lang naman namin din na papasukin sa amin si Buboy dati po. Kasi naawa din kami sa kalagayan niya na syempre nagdadanawan, nakikiarawan ng ilang oras lang. Ngayon po hindi na siya dyan at naintindi niya yung pag-aral niya. Oo. Yan ang focus po siya sa pag-aaral niya. Oo. Kahit twice a week lang po, Kahit twice a week lang. Kahit yung mga kumukuha sa kanya, may nagkukuha sa kanya, tinatanggihan niya. Pasensya na po kayo at ako po ay hindi na pwedeng sa ganyan kasi po nag-aaral po ako sa ALS, ganun po. Yung lagi ang sinasabi na sa mga kumukuha. Oo. Kaya sabi ko, maganda rin yung niya. At least pag natapos na yung pag-aaral niya, kakuha siya ng magandang trabaho. Maganda po yan, Nay. Malaking opportunity. Yan din po yung naisipan namin dati pa ni Mr. ko. Lalo yun nga, ang hirap mag-provide ng niya, ng yun sa requirements niya. Kahit na andyan na may mga pambayad. Sa financial naman po kami assist sa kanya. Pero yun nga, kagaya ng mga sabi ng mga viewers natin, bakit hindi daw po yung ID ko ang gagamitin?
maipapangalan kay Buboy kung lahat ng requirements sa amin din galing po. Ang ano naman, ang amin lang ay gusto naming sa kanya lahat nakalegal yung motor na yon para naman masasabing sa kanya talaga. At kung pangalan ko yung naandun sa papers, 'di ba? Magsisita yung pulis. Tapos lisensya ni Buboy, magkaiba, 'di ba? Parang ano din naman po 'yun. Kaya sa akin naman, sa financial po talaga ako tutulong. Sabi ko nga sa kanya, handa kaming tumulong sa financial at sa down payment. Syempre, yung buwanan niyang hulugan, yun po yung sinabi namin kay Buboy. Si Buboy, nawala na din ng pag-asa kasi syempre sabi niya, ang hirap pala yung ganyan. So, may plan B din kami. Nasabi ni nanay, di ba nay? Nasabi mo, yung anak mong babae ang tutulong sa kanya para makalabas. Kaso nga lang si Buboy, ayaw na niya, parang ayaw niya yung ganun. Gusto niya yung nakapangalan sa kanya. At saka sabi nung ate niya, mahirap yung boy kasi kung akin, tapos ang lisensya naman na gagamitin mo sa'yo, magkakaproblema din tayo. Kung ako ang gagamit ng pangalan para sa'yo, tapos yung lisensya naman papagawa natin ay sa'yo, marami rin question. Hindi, kasi siguro, pwede din yun, nay, kasi ate niya naman ay naman sila, pares man sila ng middle initial, di ba? Ng middle name, kaya wala din, okay lang yun kasi magkapatid. Okay lang, pero sa akin, medyo malayo na at ako lang naman po yung, syempre, tumutulong. Kailangan naman po na pangalan ko yung motor. Yun nga po yung ilalagay sa pangalan nyo, tapos sa kanya naman yung lisensya. Ay, hindi naman po yun, unfair din naman yung para sa kanya. Kung kayo ang gagamit din na, masita ng pulis, kayo ang nakapangalan, sa inyo ang ka-ID. Sa amin wala pong yun, pero gusto namin na talagang legal na sa kanya yun, hindi yung kung sino-sino may pangalan yung syempre siyang magbabayad po doon ay, di ba? Yan. Yung pakiramdam niya, kumusta na po ngayon ni Buboy? Ay, ayos naman, ma'am. At parang kangina, masaya naman, masigla naman siya, nagkanta-kanta naman siya, ganyan. Yun naman din ang niya. Ang lang ngayon, bakit hindi ko kaya nasusumpungan ngayon si Buboy, nay? Ewan ko sa kanya at kung anong niya, problema niya, hindi ko maasabi kung bakit kasi ang sabi na, lagi niya sinasabi sa akin na gusto na niya yung dating buhay, yung tahimik na buhay, yung gano'n. Oo, ayaw na niyang magpa-vlog. Yun yung clear na Yun yung clear na niya sa kanya. Yun yung sinasabi niya palagi sa akin, ayaw ko na talaga magpa-vlog, gusto ko na lang ganito, mag-aral na lang ako. Tapos pagkatapos ko mag-aral, di magtrabaho ako. Okay lang naman po, nanay, sa akin naman, kung yung mga binitawan ko, kagaya nito, ay hahatid ko kahit hindi po namin maharap siya, hindi siya nakipagharap sa amin. Kasi kahapon, nay, pagpunta ko din po dito, ay nakita ko si Buboy na andyan sa may balkon nyo, pagdating. Kasi nung naglalaba ka, nagdiretso ako sa'yo, di ba? Nandun siya nagkaupo dyan. Alam ko din naman po na nagtago na siya kahapon. Siyempre, nakita din ni Mister na nagsisilip sa bintana. Sabi ko, hindi din ako nag-ibig, siguro choice na niya yun sa akin. Kung ano yung pipilian niyang ganun, yun yung gusto niya. Hindi na namin siya pipilitin na. Pati yung pagsama-sama sa amin. Oo, alam ko po, nandito siya kahapon. Kaso lang, nagbalaw ako ng mga damit doon. Hindi ko na alam kung nandyan siya o Kaya pagdating natin dito, wala naman bagat sila dito. Pero kung nakita nyo dyan, ewan ko saan siya nagpunta. Hindi ko na alam yun. Kahapon kasi, pero kasi totoo lang, ayaw ko lang masira yung vlog niya kahapon. Kasi nire-respeto ko yung vlog niya. Pero kahapon habang nagbablog kayo doon, kasi mga kababayan, pumunta ako dito kasi nagtanong ako doon nasan si Buboy at hindi namin nakikita. Sabi, nabanggit mo doon na nandito naman daw. So pupunta ako dito ngayon. Sumilip ako dun sa may bintana ninyo doon. Si Buboy naman, nagsisilip naman dito, sinisilip yung tao dito sa may kabilang bintana. Na hindi niya alam, nakikita ko siyang sumisilip doon, nandun ako sa may kabila. Pero inayaan ko na lang kasi, kumbaga parang sa akin kasi parang niloloko niyo yung misis ko. Siyempre, ako masasaktan ako doon, misis ko yan ay. Parang pinagloloko niyo siya. So, sumama yung loob ko kahapon na sinasabi niyo nangunguha ng gulay, pero nandito pala sa loob. Madali lang pong sabihin kasi direkta sa tao na hindi na muna harap sa video, ako na lang muna ang ina ang harap sa video. Madali lang po sabihin yun, wag nyo lang gawing tanga si Commander kasi po ay kawawa din po. Kasi kami magkaiba kami. Kung ako lang nagbablog sa akin lang, matagal ko na itong tinigilan sila. Pero si Commander kasi yung nag-vlog, matyaga talaga din to, malawak ang pangunawa. Kaya
inahayaan ko lang siya. Pero kung ako talaga, tas ginaganto ako ng tao na tinutulungan ko, wala na ekas na po sa akin yan talaga. Ayan, kahapon po na inaano ko din si Marcos. Sabi ko, pinipigilan ko. Sabi ko, ayan mo na. Sabi ko, God is good. Alam niya naman yung ginagawa niya. Alam din ng itaas kung ano nagawa natin sa pamilyang ito. At kung ano yung, syempre, nakikita niya din lahat yun. Yung ano natin, yung puso natin sa pagtulong. Yun nga po ay hindi ko din alam kung anong naging problema at bakit kailangan taguan tayo, hindi tayo harapin, Nay. Kung ano po yung ano. Hindi ko Pero naman sa iyo, po Nay, wala alam. po akong Ako, walang problema. Wala Oo. naman po kasi naharap naman po ako sa inyo. Oo. Hindi ko lang alam kasi basta nabanggit niya palagi sa akin na huwag na tayong magpa-vlog ma kasi gusto ko na yung tahimik na buhay. Yung dating bang normal ba na buhay natin, yung wala na tayong media, ganyan. Sabi ko, madali naman natin sabihin kayo may mga problema, mga bagay na ganyan. Pwede naman natin silang pakiusapan na kung pwede ay tigilan na yung pag-vlog sa atin. Oo. Pero wala namang sulsul ganun na na nangyari. Wala naman pong nagsasabi sa amin mga sul-sul-sul dyan. Kasi para yung mga ano dyan sa amin, yung mga kapitbahay, para wala na ding masabi. Yung ano sa amin, ganyan. Kasi porque kami binabagagan, wala nang ano. Oo. Kaya sabi ko para matahimik na rin at wala na tayong maging problema. Eh di, bitawan na lang natin. Oo. Sa akin lang naman po, at least kung ano yung naitulong ko sa inyo, syempre, at minsan, syempre, tao din ako na nagagalit. Syempre, yung parang pinaglolo ko mo na, yung parang, yun na, yung syempre yung dati na nakaraan natin, na alitan natin, pinagpatuloy ko pa din yun, mga mahal kong viewers, pinagpatuloy ko pa din kung ano yung ano, binigyan ko pa din sila ng chance, at sana wala nang masasabi sila nanay kasi nabigyan na sila ng chance dati. Pero kung yun yung choices nila, okay. At dati pa naman, sabi ni mister ko, nung galing kami sa Isabela, sabi niya, sige, wag na natin isama si Buboy kung yun yung gusto ni mama niya, irespeto natin. Yun din yung ano, gustong-gusto talaga namin noon na wag nang isama si Buboy that time, Nay. Nung kinausap pa namin at nakikita namin yung yung mangyayari na hindi maganda pag sumasama si Buboy. Pero sa amin naman, kami open kami na magkaroon siya ng trabaho, hindi masasayang yung oras niya, yung araw niya, habang siya ay nag-aaral, i-guide pa namin kung ano pa yung dapat niyang gagawin. Pero kung yan ay biglang nagkaganyan si Buboy, okay lang po. Kami ay malawak yung pag-unawa. Pero yung tataguan mo kami na dapat kausapin mo kami ng maayos, usapin mo kami na pwede naman, ate, pasensya na pero medyo na-stress na ako, medyo napagod na ako, gusto ko lang mag-aral muna. Pero sa ngayon ay parang pangalawang araw na ito na na hindi ko nakikita si Buboy. At yun nga yung paliwanag ni nanay na ayun nang humarap sa sa vlog. Ayan. Nay, si nanay wala pong problema kasi humaharap sa atin. Ayan. Sabi nga niya, hindi siya nagtinda ngayon kasi alam niyang papunta tayo ngayon dito. Pero alam ko naman po mula nung Nay, nung last na vlog natin, nagpahilot si Buboy, di ba? Hindi ka na nagtinda doon. Mula nung nagpunta kami ng Quezon, hindi ka na po nagtinda, di ba po? Ayun. At alam ko may po kayo, may syempre, siguro problemang mag-ina kaya hindi ka nakaka-focus po, nanay. Ako, hindi ko na hihimasukin. So, ayan, kung ano yung prinamis ko, ayan, nag-promise ako ng gamit. Sana ipagpatuloy ni Buboy yung para sa kanya din po yan. Ayun nga po. Oo. Sabi nga po na yung kasing amo ko, palaging nagtawag sa akin na bumalik na daw po ako dun sa trabaho. Yung dati ko pong amo. Ngayon sabi niya man, sige na ma, bumalik ka na dun sa amo mo para naman suportahan mo kami dito, padala mo na lang kami dito ni Vincent. Kami na lang naman dalawa ni Vincent dito. Huwag kang mag-alala at kami lang dalawa ni Vincent, wala magiging problema sa amin. Basta kami mag-aaral, pagpatuloy namin ang pag-aaral namin, basta susuporta ka na lang sa akin. Kaya sabi ko naman, sige, kung ganyan naman ang mo sa akin at ayaw mo na talaga magpa-vlog,
Ay, okay lang. Pakikiusapan natin si Miss Alma. Nang hindi siya mabigla ba, na hindi siya maano ba gano'n. Hindi na ako nabigla, Nay, kasi ramdam ko na nung yung time nga yun na yung mga pagsagot-sagot sa akin ni Buboy, pansin din po ng viewers natin yan yung the way na magsalita siya, na bahala na, di ko alam. Ay, hindi na po siguro. Mga ganun po na sagutan. ganun man talaga Hindi siya naman po ako magsalita. yung parang, syempre, 13 anyos, 12 anyos, parang hindi ko magets, ma-asay ko yung kausap kong tao, kung maayos pa ba yung yung pakipag-communication, di ba po? Pero sa akin, Nay, okay lang din po lahat yun. Kasi sa akin, yung pagtulong ko sa inyo, ay nariyan na andyan na nga po, na-build yung bahay nyo. Dahil sa pagbablog, sa tulong ng mga viewers, sponsors, ayan, at sana naman ay yung pagtulong ko sa iyo, Nay, sa inyo, stepping stone para aangat kayo sa buhay. Hindi yung someday na makikita ko ay babalik kayo. O babalik kayo yung pagdadanawan. Mayroon po kayo na i-share sa akin na konting sa pagtitinda-tinda. Yung Nay. pagbabalik ko po. Oo, ililinaw ko lang po yung words ni Nanay na konting pagtulong. Nay, alam mo ba kung magkano po lahat yun? Yung mga gamit nyo, worth nasa 25,000 po lahat ng gamit nyo. Kaya hindi po yun, konti lang po, mga mahal mong viewers. Ang hirap yun kitain. Siguro mismo si Nanay ang mag-provide nun, hindi niya yun kaya kahit isang sandok na Hindi ko naman inaano yun, Nay, pero yung konti na sinasabi mo, malaki po yun. Ako, yung mga naibigay niyo pong tulong na meron pa naman po dito sa akin na puhunan na tinatabi ko lamang po para sa pagtitinda. Ay gusto ko pong madagdagan at pagka balik ko po, magtrabaho lang po ako ng 1 taon o ilang buwan lang po magtrabaho ako at nang makakuha po ako ng pera at masuportahan ko lang yung 2 kong anak sa pag-aaral, ibabalik ko po yan. Anong ibabalik mo na? Ibabalik ko po yung pagtitinda. Yung po ay yung palalaguin ko na tataas na talaga yung aking pagtitinda. Yung mga binigay ko pala, Nay. Mag-alala, ma'am, at yung binigay niyo po sa akin ay talaga pong pagsisikapan ko pong lumago. Palalaguin ko po talaga, ma'am. Hindi, sa akin naman, Nay, kung naibigay ko na, kung palaguin mo o hindi, nasa sayo na yun. Sa iyo, Nay, po yun ay. Kaya nga po na iniisip ko. Kung kasi nailaan nyo sa iba, sa mga ibang pangangailangan, ay sa iyo naman po yun, Nay. Pero syempre, ito lang kasing napansin ko din nung unang-una pa lang na pag-vlog ko sa inyo, lang tayo sa unahan. May ibigay ako, sabihin, ay yung pagbigas nila, Nanay, sa konting tulong. Medyo nasasaktan ako. Hindi ko na lang yun binibigas kay Nanay. Sabi ko ay siguro yung pabahay sa kanila, konting tuling din yun. Pero sa akin, tumutulong ako sa bukal ng aking makakaya, bukal ng aking loob ng aking makakaya. Pero medyo, syempre mga walakong viewers, nakikita din naman ninyo po kung ano yung provide sa kanila. Syempre, hindi naman kaning bahaw yun, Nay. Kaning bahaw, malaking bagay din yun. Para malamnan yung sikmura, hindi yun ganun ka, lang yun. Kaya, sana ito, end ng pag-vlog ko sa inyo, makita kayo someday na maangat na sa buhay. Stepping stone ito para Pero, kakausapin ko si Nanay off cam, may pag-uusapan kami tungkol dito. At yan, may sabihin mo pa sa kanila, Nay, kung ano yung gusto mong sabihin. At ito nga yung last natin na pagkikita dito, syempre. Hindi naman na ako po yung yung parang namimilit sa aking beneficiary, hindi po. Yun, ang tagal na namin pinag-usapan ni mister ko na sabi niya, wag mo nang si Buboy kasi parang nagkakagulo talaga sila. Ganon din nung unang time na yun. Nagkagulo nga kayo, Nay, ayaw mo sumama sa amin. Pangalawa, ganon na naman nangyari, off-cam lang, hindi ko po ito pinakita sa inyo. Before nag-mission kami ng Tagkawayan, Quezon, hindi ko po pinakita, ayaw kong may stress yung mag-ina na naman. So, ayun. Sabi ko, ayan na. At dating inisip ko na ito na ko na sila kasi syempre sa dami ng tinutulungan natin, madami pang deserving din tulungan. Syempre sabi ko, okay ko, sabihin ko si Nanay. At yun naman ang papansin natin, ilang araw na tayong pabalik-balik dito. Si Buboy, wala. At yun nga, nakita ni Mister dyan sa loob. Pero okay lang yun.
At ganun talaga ang buhay. Di natin alam kung ano yung naging kasalanan natin sa kanila. Yan. Meron ba, Nay? Wala naman po, ma'am. Wala naman po kayong kasalanan. Sadya lang siguro ayaw na niya magpa-vlog. Alam niya, mabait kayo, sabi niya sa akin. Wala kayong problema. Parang ayaw na lang niya, gusto na lang niya yung normal na ayaw na yung media, ganun siya. Oo. At mag-aaral na lang siya, mag-focus na lang siya sa pag-aaral. Pero yung sasabihin niyo, ma'am, na may galit or wala po yan. Wala po siya samaan ng loob sa inyo. Oo. Kung ganun sana, Nay, dapat kinausap ako at naka-off cam naman. Kausapin ako, ate, stop muna tayo sa pag-vlog kasi nagpo-focus ako sa pag-aaral. Yun dapat ang hindi yung magsasara ka ng bahay, di mo kakausapin yung tao. Tao man po ako, hindi man po ako Pero si nanay walang problema at hinarap ako ay Opo, kaya ma'am. nagpapasalamat Alam pa ko din ako naman sa iyo po na na hinarap mo ako, no? Darating po kayo ngayon. Oo. Kaya nandito po ako sa hindi ko alam kung saan na naman nagpunta yung bata. Pero alam niya, napupunta po kami ngayon. Oo, alam niya, Oo. sinabi. Kahapon po, pinipilit kong unawain kahit alam ko na naandyan si Buboy. Pinipilit kong unawain. Sabi ko, baka bukas naman ay makakaharap natin at mag-explain sa atin. Harap-harapan para naman may clear, hindi yung parang ganyan na may galit na tinataguan, 'di ba? Ganun naman po ang tao. Pag may galit kataguan mo 'yan para hindi mo makausap, 'di ba? Kung wala kang galit, usapin mo, ate. Ganito, mag-aral muna ako. Ganito, ganyan. Pero nandun na, okay lang, Nay. At least, nandito yung pangako ko sa inyo kahapon. At sana pagpatuloy niya po, Nay, Oo, at Salamat po sa mga binigay niyo para sa kanya. oo. Yan, masusuot niya yan kung saan man pwede siyang magpunta o siya. Yun. Good siya, Nay. Pagpatuloy niya yung pag-aaral niya na. Sana makapasok siya ng tuloy-tuloy. Kung kakapasok po yan, talagang niya ay yung magkapag-aaral. Oo. Yan, sabi ko, sisikapin ko rin na makatapos kayong dalawa ni Vincent. Oo. At sa inyo rin naman yan. Para sa inyo din naman yung kinabukasan. Pero kumpleto na, Nanay, yung requirements niya sa school. Oh, okay na po yun. Oo. Kasi sabi nila sa school, wala pa daw birth certificate si Buboy. Wala pa yatang okay na po yan at lalakarin po yan dun sa pag ko na Maynila. Oo. Madali at ang graduation naman po ay April. Oo. Tsaka yung kahapon na kwento mo sa akin na nagpunta pala sa school si Buboy, hindi naman po daw nagpunta. Sabi doon sa school po, sabi nung doon sa mga naging kaklase niya, sabi niya may mga kaklase, hindi naman po daw nagpunta. Nandito lang daw si Buboy nung kahapon, nung bagong pasukan. Nung Lunes, nung Lunes, tanghali naman po siya pumunta hapon. At nung umaga po, hindi talaga siya nagpunta nun. Ay, yung teacher po ay maghapon. Sa hapon lang po yung gustong kausapin at nalalayuan niya sa Tondo. Ko nga, sabi nga nung teacher sa akin, pati ikaw, Nay, mag-alis ka na rin kung gusto mo. Para sabay-sabay lang kayong dalawa ng anak mo. Dapat magkasama kayo lagi, Nay, para safe si Buboy, Para syempre. Hindi ka ako nahihiya yung isa. At nahihiya. Kaya hindi pa po siya talaga pumasok nung nakaraan. Oo, kasi sabi din, Yung sila lang, yung mga nagpasok, yung mga babae lang, yung si Reggie, si si Rachel, oo. at saka si Linlin. Oo. Paano po siya nakakuha ng module kung hindi pa po pala nagpasok? May po siya, hindi siya, in-explain naman sa kanya, in-explain naman ng teacher nung hapon na. Okay, Nay, maganda yan. At basta ipagpatuloy niya lang yung pag-aaral niya, no? Sige, magpaalam ka na sa viewers at yan. Good luck po sa inyo at kami po ay nagpapaalam na muna sa inyo at gusto po ni Buboy na mag-aral muna siya, mag-focus sa pag-aaral at ako naman magtrabaho din. Salamat po sa mga tulong ninyo sa amin. Ako po ay humaharap, ako po naman ay at tayo po rin kung nakakaya naman po kung hindi haharapin. Tayo po ay tao lang para humarap sa inyo lahat. Tsaka, alam nyo naman po kung nagpakita ko sa inyo ng kagaspangan.
Hindi Diba? naman po. Oo. Puro Kung napa- kabutihan, Oo. kahit ano po ang mga ginagawa namin, yung mga sakit sa ulo na nga, Oo. nandiyan pa rin. Alam din ni Buboy po yan kasi nung naglakad din kami ng papers niya sa motor, medyo hirap si Buboy mag-fill up. Kami na po ang nagpi-fill up dun sa papers. Medyo hirap din po pala siya makaintindi talaga ng mga pag-fill up sa ano. Tinulungan na lang namin magsulat kung ano yung mga isusulat, ganun. Naintindihan naman namin mag-asawa kung ano yun. Kaya siguro siya nawalan din ng pag-asa at ganun, hirap siya ano ng mga requirements. Sabi ko, pinapalakas ko yung loob niya na tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Eto nga, hindi natin nakikita si Buboy. Pero okay lang po yan. At di po tayo yung klase ng tao na mamimilit ng ayaw humarap. Nay, ano? Oo. At salamat, Nay, sa ano, Salamat pagharap mo sa akin ngayon. At good luck. Ipagpatuloy mo lang yan. Pagtitinda mo habang nandito ka para hindi masayang yung mga gamit. Ano? Opo. At ano, syempre, sana ay panoorin nyo pa din po ako. Syempre, mag-scout po tayo, madami po tayong gustong tulungan ngayon. At syempre, tuloy ang pabahay. Yun, tapos na nga yung pabahay natin kay Nanay Flora. Pagpatuloy natin yung pabahay program natin sa ating beneficiary at kung kailan yung pag-stop, malalaman nyo din po lahat yan. Yan, kung ayaw na nila magpa-vlog, ire-respeto natin yan. At yun, God is good. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. At yun nga, yung yung papers niya naman sa paglabas ng motor ay ginawa naman namin lahat ng makakaya namin para matulungan siya sa paglabas ng motor. Kaso nga lang, sila po yung nawalan ng pag-asa kasi hinahanap ko yung birth certificate sa kanila. Sabi ko, birth certificate na lang ang kulang para makakuha ng valid ID ni Buboy kasi wala po silang maiharap na birth certificate. At nagtanong din po kami kung may naipasa na nga sila Buboy at Nanay Marivic sa teacher na sinasabi nila, ngunit wala pa daw silang naipapasa na birth certificate. Di ibig sabihin kabulaanan lahat po ng sinasabi nila na naandun sa teacher yung birth certificate niya. At hinayaan ko na lang din na ganun nga yung mga reason nila na walang katotohanan. At nagsabi din sa akin si Buboy na wag na lang daw, at pati si Nanay Marivic kahit wag na lang daw magkaroon ng motor, at ayaw din naman daw na ni Nanay Marivic na sasama sa amin si Buboy at magtatrabaho na siya ulit dun sa dati niyang boss. At kung yun yung decision nila, ay wala na po tayong magagawa dun. Tayo na tumutulong po, mahal kong sponsors, viewers, gustong gusto po nating tulungan ang pamilya ni Buboy para hindi na kailangan na magkahiwa-hiwalay sila. Ngunit ang ginawa nila ay parang mas hinihila nila yung mga sarili nila pababa para hindi umangat sa buhay. Sa nakikita ko lang, mula nung natutulungan ko sa sila ay parang yung ayaw nilang may marating sila sa buhay, kasi yun po yung nakikita ko sa kanila. At sila nga ayaw nilang magpursige sa kanilang sarili, tayo pa kayang tumutulong lang at nagbibigay ng pag-asa para sa kanila. Ayan, gaya nung example ko lang po ito, nung nagpapabahay po tayo, nagbibigay po tayo ng pang-merienda at pang-lunch yung ating karpintero. Ngunit ang ginawa ng mag-ina, binili ng kung ano-ano, at yung karpintero natin, kaya pala medyo nagtampo siya, yun, binabagalan na niya yung trabaho niya kasi wala na siyang pang-merienda, wala na siyang pang-ulam dahil naibili sa walang kabuluhang bagay. Hindi po nila inuna yung kapakanan ng karpentero natin, at yung karpentero nga umuwi na siya ng tanghali sa kanila at wala na silang maibili ng yung allowance na naibigay ko na ilaan sa iba. Doon pa lang po, doon ko nakita na hindi po sila responsible sa obligasyon na dapat ibigay sana. Andyan na po yung tulong para sa kanila, pero nilalaan po nila kung saan-saan. At yun nga po,
pangalawa na nangyari na naman, nung nagpa-Isabela kami, nag-iwan ako ng allowance para kay Nanay Maribik. Ang ginawa, pinangbisyo. Kaya doon, pangalawang ano po yun, pagkakataon, na nakita ko na hindi po sila ganun karesponsable sa kung may mahawakang cashman na ganun, ay hindi po sila ganun ka at eto, huli, yun negosyo. Nung pagpunta po namin ng Quezon, na akala ko ay tuloy-tuloy yung negosyo ni Nanay Maribik, hindi na po niya tinuloy. Ilang araw lang po yun. Yung pag-vlog po sa kanila na may ibinebenta, may tinitinda, ay dun lang po siya active. Pero nung alam niyang nagpa-Quezon tayo, wala na po, hindi na po siya nagtinda. At yung last vlog natin na sa kanya yun, ang alam ko lang din po yung pwesto na yun ay iba ang may-ari dun. Kaya lahat po yun, kayo na po ang humusga kung ano yung ginawa ng mag-ina. At yan nga yung pang-apat, hindi na tayo hinaharap. Kaya wala na tayo doon magagawa. Kung ayaw na tayong harapin o kausapin ni Buboy, wala naman tayo magagawa doon kung ganun yung decision niya. At alam niya din sa sarili niya na ginawa namin ang lahat. Ayan. Ganyan kasi ako sa mga beneficiary ko, mga mahal kong viewers. Yung parang ginagawa ko sa ng close sa akin, sa pamilya ko, para hindi sila syempre mailang at maranasan din nila yung ganun pagmamahal. Kung hindi man nila naranasan yun sa mga nakaraang pamilyang nakasama nila, mararanasan nila ang nasasabing pamilya. Pero iba pala yung nagiging impact sa iba nating beneficiary, yun yung parang lumalaki ang ulo. Yun yung ibig sabihin. Pero sa akin, lahat ng yan ay tulong para sa kanila at biyaya ng may kapal. At galing sa may kapal, pagyamanin sana nila. Huwag nila yun baliwalain. Kasi kung babaliwalain nila yung ganong blessing, babalik at babalik sila kung saan sila galing. Yung parang yung nangyari sa kanila dati na nanghihingi sila ng kaning bahaw at wala silang makain, nanghihingi sila ng kape sa kapitbahay kasi walang maikape. Dapat naman yung mga naibigay na opportunity sa kanila ay pahalagan nila, hindi yung ilaan kung hindi naman kabuluhan yung paglalaanan ng mga tulong sa kanila. Ayan. So ayun lang, at maraming salamat sa mga viewers natin, syempre mga sponsors na kasama natin para mag-build sa pabahay sa kanila, at syempre sa naibigay sa kanilang negosyo. Maraming salamat po. Ako na po ang nagpapasalamat sa inyo ng buong puso, at malaking bagay po sana yun kung pinahalagan nila. Ngunit nakikita ko sa kanila ay wala po silang porsigido na umangat sa buhay. Ayan. At madami silang alibay, madami silang rason. Ang salitain nga namin ni Mr. ko ay tayo na tumutulong, wala na tayong magagawa sa taong ayaw tulungan ang sarili. So ayun, dito ko muna tapusin aking dugtong sa aking vlog. God bless.